Noong dekada 70, sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Batangas, may isang matandang puno ng balete na sinasabing may mga lihim na taglay. Walang sinuman ang nagtatangka na lumapit dito kapag sumasapit na ang dapit hapon dahil sa mga kwento ng kababalaghan na bumabalot dito. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasya na subukin ang tapang nila. Sila ay sina Mark, Joseph, Lani, at Aida, mga kababata na mahilig sa mga usapang takutan. Ang hamon nila, lapitan ang puno ng balete at mag-iwan ng tanda upang patunayang hindi sila natatakot. Nang sumapit na ang hating gabi, naglakad sila patungo sa kinaroroonan ng balete. Malamig ang hangin at ang katahimikan ng gabi ay tila nagpapakapal ng kaba sa kanilang mga dibdib. Habang papalapit sila, nagsimulang marinig ni Mark ang mahihinang bulong na tila nanggagaling sa mismong puno. "Naririnig niyo ba yan?" tanong niya sa mga kasama. Tumango si Joseph, ngunit si Lani at Aida ay nagsabing baka dala lamang iyon ng kanilang imahinasyon. Nagdesisyon si Aida na ang mag-iwan ng tanda ay isang maliit na pulang laso na itatali niya sa isang sanga ng balete. Habang tinatali niya ito, biglang lumakas ang hangin at tila may malamig na haplos na dumaan sa kanyang batok. "Tara na, tapos na," sabi ni Joseph na halatang kinakabahan na rin. Pag-uwi nila, naisipan nilang huwag nang ikwento sa iba ang kanilang ginawa. Ngunit kinabukasan, napansin nila ni na tila may kakaiba kay Aida. Tahimik ito at parang laging tulala. Nang tanungin nila ito, sinabi lamang nito na masama ang pakiramdam niya. Makalipas ang ilang araw, bigla na lamang nawala si Aida. Naghahanap ang buong baryo, ngunit walang makapagturo kung saan siya nagpunta. Isang gabi, sa kanilang pag-aalala, napagpasyahan ni na Mark, Joseph, at Lani na balikan ang puno ng balete upang alamin kung may kinalaman ito sa pagkawala ni Aida. Pagdating nila sa puno, nakita nila ang pulang laso na iniwan ni Aida, ngunit sa pagkakataong ito, tila basang-basa ito ng dugo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at nagmistulang sumasayaw ang mga sanga ng balete. Sa gitna ng kaguluhan, narinig nilang muli ang mga bulong, ngunit ngayon ay mas malinaw na at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. "Umalis na tayo," sigaw ni Mark. Ngunit bago sila makaalis, lumitaw ang isang anino mula sa likod ng puno. Ito ay si Aida, maputla, walang buhay ang mga mata. At tila hindi na siya ang dati nilang kaibigan. "Bakit kayo bumalik?" tanong niya, ngunit ang tinig ay malamig at tila hindi na siya. Nagtakbuhan ang tatlo pabalik sa baryo, ngunit mula noon, hindi na sila muling nakakita pa kay Aida. Ang puno ng balete ay iniwasan ng mga tao sa baryo, at lumipas ang panahon, patuloy ang mga kwento ng kababalaghan tungkol dito. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing sa tuwing sasapit ang hating gabi at magpapakita ang buwan sa langit, makikita ang anino ni Aida sa ilalim ng puno ng balete, naghihintay ng mga kaluluwang matapang, o marahil, mga walang kamalay-malay, na susubok sa kanyang lihim na kapangyarihan.